Alam mo ba na may isang founder ng crypto project na handang sunugin ang sarili niyang $82 million na halaga ng tokens? Oo, tama po ang narinig ninyo. Isang napakalaking hakbang ang ginawa ng CEO ng Mantra para lang maibalik ang tiwala ng kanilang community matapos ang isang napakalupit na pagbagsak ng presyo. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit bigla na lang bumagsak ng mahigit 90% ang halaga ni OM. Ano ang ibig sabihin ng token burn na plano po ng kanilang founder, at higit po sa lahat ay ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Mantra or OM. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ang nangyari kay OM token at bakit po ito bumagsak. Yan, sa mga hindi pa nakakaalam kung bakit ito bumagsak ay nitong April 13, nagkaroon po ng isang matinding crypto crash kung saan ay yumanig dito sa mundo ng OM token. Si OM po ang native token ng Mantra, isang layer 1 na blockchain na nakatutok sa tinatawag na real world assets o mga pisikal na ari-arian na nais i-digitize sa blockchain. Sa loob lamang ng isang oras ay bumagsak po ang presyo ni OM ng mahigit 90%. Kaya imagine mo yon, isang token na may market cap na $5 billion, biglang naglaho ang kanyang value, halos parang bula. Sa ganitong klase ng pagbagsak, hindi lang pera ang nawala, kundi tiwala, emosyon at kumpiyansa ng mga investors. At ang dahilan? Ayon po sa Mantra team, ito daw ay dahil sa reckless liquidations. Ibig sabihin ay may mga sobrang delikadong position o pautang na biglang na-liquidate o nabura na siyang nagdulot ng domino effect sa presyo ng token. Pero ang mahalaga po rito ay itinanggi ng founder na si Ginoong John Patrick Mollin na may kinalaman ang Mantra team sa pagbagsak na ito. Anya, there were no OM sales by the Mantra team during this period of market distress. Kaya yan po yung kanyang actual na sinabi. Ayan. Ngayon, sino nga ba itong si Ginoong John Patrick Mollin at ano po ang plano niyang gawin? Sa mga hindi po nakakakilala kay Ginoong John Patrick Mollin ay hindi lamang po siya basta-bastang CEO. Isa rin po siyang tech visionary na gustong patunayan na seryoso siya sa kanyang project na ito. Kaya bilang tugon sa matinding pagbagsak sa presyo ni OM ay in-announce niya na susunugin niya ang kanyang sariling 150 million na OM tokens na katumbas po ng halos $82 million. Yes po, susunugin niya. Pero hindi po literal na susunog. Dito po sa mundo ng crypto, ang token burning ay isang proseso kung saan ang mga tokens ay permanenteng inaalis sa sirkulasyon sa pamamagitan po ng pagpapadala ng mga ito sa isang burn address na hindi na ma-access ng kahit kanino. Kapag ginawa niya ito, nababawasan po ang kabuang supply ng token. At base po sa basic economic principle na supply and demand, kapag konti po ang supply at mataas ang demand, may posibilidad na tumaas ang presyo. Kaya ang move na ito ay isang public gesture para ipakita na siya mismo bilang founder ay willing magsakripisyo ng malaking halaga para lang maibalik ang tiwala sa ecosystem ng Mantra. Ngayon ay may suporta ba ang community sa burning plan na ito? Ayan. Kung iniisip mong baka solo flight lang ang plano ni Ginoong Mollin, teka lang. Nagpost po siya ng poll sa X na dating Twitter para tanungin ang community kung suportado ba nila ang token burn plan. At ang resulta, mahigit 8,000 po na katao ang bumoto at higit sa 81% ang pabor sa pagsunog ng tokens agad-agad. Dahil dito ay nagkaroon din ng balita na baka madoble pa ang token burn. Posibleng umabot sa 300 million na OM tokens ang masusunog. At katumbas po yan ng halos 16.5% ng total supply na 1.8 billion tokens. Kung mangyayari ito, bababa ang bonded ratio mula 31.47% papuntang 25.30%. Kaya ibig sabihin is mas maraming unstaked tokens kaysa sa bonded tokens na siyang maaring magresulta ng mas mataas na staking rewards para sa mga holders. Ngayon is paano naman po nakaapekto ang announcement sa presyo ni OM? Nung in-announce po ang token burn na ito,
bahagyang tumaas po ang presyo ni OM. Umangat ito saglit pero bumaba rin ulit. Sa pinakahuling update, si OM ay bagsak po siya ng 4% nitong nakalipas na 24 oras ayon po sa CoinMarketCap. Ibig sabihin ay kahit pa maganda ang intensyon ng token burn, hindi pa rin ito tuluyang na ibabalik ang dating halaga ng token. Ipinapakita lang nito na sa crypto, hindi po sapat ang gesture. Kailangan talaga ng consistent at saka transparent na development, lalo na kapag pinag-uusapan ay tiwala ng mga investors. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Mantra or OM. Yan, para sa atin dito sa Pilipinas, maraming aral ang pwedeng makuha mula sa issue ito. Una, ang presyo ng isang token ay madaling maapektuhan ng malalaking galaw sa market gaya po ng liquidations. Pangalawa, kahit hindi nagbebenta ang team ng token, maaari pa rin itong bumagsak kung may external factors na hindi po makontrol. Kung ikaw ay isang Pinoy investor na may OM holdings, dapat ay maging maingat po tayo sa mga susunod nating hakbang. Pwede po nating gamitin ang opportunity ng mababang presyo para bumili ulit kung naniniwala pa rin po tayo sa project. Pero kung hindi po tayo kampante, baka oras na para mag-diversify o lumipat sa ibang mga asset. Para sa mga wala pang OM pero interesado kay Mantra, magandang pag-isipan po natin kung paano po natin hinahandle ang krisis. Yan, kung paano po nila hinahandle yung krisis na ito. Ang isang founder na willing pong magsunog ng $82 million para lang sa trust ay isa ring sinyalis ng long-term commitment. Pero syempre, dapat po nating i-consider ang risk. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito, ayan, particular po sa token burn ni Mantra, ay sa totoo lang ay bihira po sa mundo ng crypto ang mga founder na willing isakripisyo ang kanilang personal na yaman para lang sa ikabubuti ng project. Kaya ang move po ni Ginong Bolin ay hindi lang isang PR stunt, kundi isang matapang na hakbang para sabihing naniniwala pa rin ako sa project na ito. Pero dapat po nating tandaan, ang token burn ay hindi po magic solution. Yan, hindi po yan isang magic solution. Hindi nito agad mariresolba ang systemic issues gaya ng liquidity risk, over leveraging o kulang sa real world adoption. Parang panandali ang lunas lang ito habang hinahanap ang mas pangmatagalang solusyon. Kaya para sa akin, ang token burn na ito ay isang magandang simula, pero hindi ito dapat maging katapusan ng pagkilos. Kailangan pa rin nating bantayan ang development, partnership at saka roadmap ng Mantra kung talagang may kinabukasan nga itong si OM. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.